ay hindi nila sinasabi ito word for word, but ito yung nung nabuksan ang Biblia, that is, nung nagkaroon ng access ang mga tao, na translate ang Bible sa salita na talagang pamilyar sa kanila, nababasa nila, well, namayani ang mga katotohanan ho na ito. And ating pinag-aaralan, last time we studied Sola Scriptura, ngayon naman ho, tinutuloy natin yung ating pag-aaral sa Solus Christus. Hindi ko ho in-expect na magiging medyo mahaba. Mayroon pang dalawa ngayon at isa pa next Sunday, Lord willing. Pero gusto ko lang humaunawaan natin when we say talagang Christ alone. At maganda na meron tayong very clear na pagkaunawa ho dito. Tayo magsimula sa atin ng gawain. Tayo humunay umawit. Tinignan natin na kapagpaawit upang tayo ipangunahan. Magstay po tayong lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I know whom I have believed. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why in words He cries in love, redeeming for me so. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. And I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in me. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not of God or ill may be restored for me, of weary ways or golden days before His face I see. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with Him, or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Magsipo na pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And we have that confidence. Hindi sa ating pananampalataya, kundi sa ating sinasampalatayanan. I know whom I have believed, and we are
persuaded. Purihin po ang Panginoon, napakagandang awitin hango sa salita ng Diyos. Tayo ay magpapatuloy sa atin hong pag-aaral ng Solus Christus, Christ alone. And bakit? Bakit tayo naniniwala na si Kristo lamang? At makikita natin na He alone fulfills and is able to occupy the threefold office as prophet, priest, and king. At yun ho yung tatlo na opisina ng ating Panginoon o gawain ng ating Panginoong Kristo as mediator para ho sa atin. So pag-aaralan natin yan, and Lord willing, matapos natin yan yung umaga, and then susunod pa next Sunday yung kabuuan o pagtatapos nitong Solus Christus. And I hope ay patuloy ho tayong maging in tune o naka-tune in sa atin hong pag-aaral. Before that, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. O Panginoon, tunay, hindi kami karapat-dapat. O Diyos, maging ang aming pananampalataya, Panginoon, ay wala kaming ipagmamalaki sapagkat ito ay galing sa iyo. At ikaw ang nagsusustento. Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pasasalamat. At Ama, dalangin ko po ngayong umagang ito, tulungan mo kami. At sadya, O Diyos, napakaraming mga alalahanin, napakaraming mga bagay na umaagaw ng aming pansin. Tulungan mo kami na maituon ang aming sarili sa iyo. At nawa ang mga bagay na ito ay lalo ding gamitin mo upang ipakita kung gaano kami kahina at ang aming kalakasan ay masusumpungan sa iyo lamang. Patawad po sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na labanan ng kasalanan. At tulungan mo kami na patuloy lumago sa pagkakilala, sa pananampalataya, at sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Ikaw lamang po ang maluwalhati sa lahat ng ito. At nawa, O Diyos, ang iyong iglesia sa dakong ito ay patuloy mong ingatan at masumpungan mo na patuloy na katungtong sa katotohanan na si Kristo lamang. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tayo ay magkaroon ng mabilis na review sa ating napag-aralan na. We studied about sola scriptura, and these are the three main points pag sinabi nating scripture alone. Number 1, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad natin. Muli, gusto natin i-clarify, pangunahin, ibig sabihin, meron pang iba, pero nasa taas nila ang Biblia. And then, so nga, ito nga ang pinakamataas. So therefore, whatever other authorities, if it is against or contradictory to the Word of God, we go with the Word of God. Kahit magulang pa yan, kahit pastor pa yan, kahit gobyerno pa yan, kapag taliwas sa salita ng Diyos, ang konsensya ng Kristiyano, doon nga sa pangatlong punto, only the Bible has the authority to bind the believer's conscience. Yun lamang ang pwedeng magtali ng konsensya. Yun lamang ang tanging pwedeng magbigay bigat sa pagsunod. Hindi dahil sinabi ng pastor, kundi dahil sinabi ng salita ng Panginoon. And then doon sa gitna, scripture alone means that all truths necessary for our salvation, to worship God, and to live a life that glorifies God is taught either explicitly or implicitly in Scripture. Lahat ng katotohanan na kailangan natin para maligtas, para sambahin ng Panginoon, para mabuhay ng isang buhay na nagluluwalhati sa Diyos ay nasa Biblia. It pertains to the sufficiency of Scripture. Sapat ang salita ng Diyos para dito. So yun, ang sola scriptura. Ngayon naman pinag-aaralan natin solus Christus, Christ alone. And as we have did, when we search the Bible with regards to salvation, it is clear. Hindi malabo, malinaw ang Biblia, it is Christ alone. Let us look at 2 verses. Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So our justification is none other through our Lord Jesus Christ. Colossians 1:14, in whom, and that is in Jesus, we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Almost the same thing nung sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1, verse 7. So na kay Kristo lamang, through His blood, yung ginawa niya dun sa krus, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo pagdating sa ating kaligtasan. We stand on Christ alone. Anong ibig sabihin ng Christ alone or solus Christus? Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King,
Well, ang tingin natin ay mas magandang ilagay prophet, priest, and king. And yes, familiar yung Lord, Savior, and King. Pero gagamitin natin sa ating pag-aaral yung prophet, priest, and king. And ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus. Bilang tagapamagitan natin, ayon sa nangyari sa kasaysayan, tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin or substitutionary atonement ang sapat para maituring tayo na matuwid or justified sa harap ng Diyos. At anumang gospel or paraan ng kaligtasan na hindi kinikilala o tinatanggi ang katotohanan iyon ay isang false gospel na hindi makapagliligtas ng sinuman. So that's what we mean pag sinabi nating Solus Christus. Alam natin, yang mahabang pangungusap na yan ay bundat ng katotohanan. So hinihimay-himay po natin yan. Mula sa simula, Jesus Christ alone. Pinag-aralan natin last Sunday. Pag sinabing Jesus Christ, that very word Christ, Kristo, hindi yan apelido. Hindi yan parang Sosimoganas, Jesus Christ. Ang Kristo ho ay titulo ng pagpapakita ng kanyang gawain. Pag sinabing Jesus Christ, ang katumbas nito, Jesus is the Christ. Yun ang ibig sabihin, siya ang Kristo, siya ang Mesiyas. Na ang ibig sabihin, that means that Jesus of Nazareth, yung pinanganak ng Birhen, yung gumawa ng napakaraming mga tanda at himala, at natanging bugtong na anak ng Diyos, siyang namatay sa krus at nabuhay muli sa ikatlong araw, ang siyang katuparan ng lahat ng mga propesiya ng lumang tipan patungkol sa darating na tagapagligtas, patungkol na piniling tagapagligtas ng Panginoon. So, walang iba, si Jesus lamang. Kaya pag meron tayong mga nakakausap, sana makita natin, pag meron tayong kausap, nasasabihin nila yung pangalang o yung titulo na Jesus Christ, and then hahaluan nila ng ibang paraan. Para ka maligtas, kailangan mo si Jesus at si Jesus Christ at right there and then, contradictory na. Dahil pag sinabing Christ, meaning siya lamang at wala ng iba. That exclusive word alone, that means the means and provision for our salvation is found only in the person and work of Jesus Christ. Alone. Ang kaparaanan at probisyon ng Diyos para sa ating kaligtasan ay masusumpungan sa persona at gawa ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Now, our Lord, Savior, and King, and sabi nga ho natin, makikita natin na ang katuparan nito ay mas lapat na gamitin natin yung prophet, priest, and king. So ito yung ating pinag-aaralan. Napag-aralan natin last time yung prophet, nasimulan natin yung priest, and then tatapusin natin ngayong umagang ito yung king. Pag sinabing Jesus Christ is our prophet, Jesus Christ is our priest, Jesus Christ is our king, anong ibig sabihin? Reviewin natin. These three titles encapsulates the work of Jesus Christ as our mediator. Itong tatlong title na ito, prophet, priest, and king, ini-encapsulate, it captures yung katotohanan, yung gawain ni Jesus na ating tagapamagitan. Muli, ang sabi ng Bible, meron lamang isang tagapamagitan sa pagitan natin at ng Diyos. At walang iba yun kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. And as prophet, our prophet, Jesus Christ alone mediates to us the revelation or the words of God. Si Jesus lamang ang nagre-reveal sa atin. Si Jesus ang kapunuan ng revelasyon ng Panginoon. Naalala niyo sinabi ng Panginoon kay Thomas, Thomas, sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. So He is the very revelation of God in the flesh. At ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times, different times, in diverse manners, different manners, spake in time past unto the fathers and the prophets, by the prophets, at in this last day. So makita natin merong division. Time past, this last days. Muli, lagi nating inuulit, yung mga huling araw, mula nung dumating si Jesus, yun yung mga huling araw na hanggang ngayon. Okay? Kaya pag merong lumapit sa inyo, naniniwala ka bang tayo yung mga nasa huling araw? Opo,
2,000 years ago, nung dumating si Jesus, nasa mga huling araw na tayo nung time na yon. So again, ang sabi ng Biblia, in time past, many ways and many times, nagsalita ang Panginoon, nag-reveal ang Diyos. At in these last days, what? Spoken unto us by His Son. And yun yung gawain ng propeta, na ang Diyos ay magsasalita at ibibigay ang mensahe o ang katotohanan ng Diyos sa mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, at sa pamamagitan ni Jesus, nagsalita ang Ama sa atin. Whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Now, kumpara sa mga Old Testament prophets, Brother Paul, anong kinaibahan ni Jesus sa mga Old Testament prophets? Well, una, Jesus Christ Himself is the very Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He's the Word of God incarnate. Pero hindi lamang yun. Number one, He is the main object of Old Testament prophecies by other prophets. Yung ibang mga propeta nag-prophesy patungkol kay Kristo. Siya ang object ng prophecy. And then number two, Jesus was not merely a messenger, but a source of God's message. Hindi lamang si Jesus ay dinadaanan ng mensahe, kundi siya mismo ay nagsasabi. Naalala niyo sa Sermon on the Mount, ye have heard that they have said in old time, but I say unto you. I say unto you. That's why sa Matthew chapter 7, sa bandang dulo, ang sabi ng salita, namangha yung mga tao sa otoridad niya. Hindi siya kagaya ng iba, kung hindi may authority yung pangangaral. Again, hindi lamang yung personality na pag nagsalita siya may diin, hindi yun. Kung hindi may bigat, may laman, may otoridad, may kapangyarihan yung salita ni Kristo. He is a source of God's message. And then last time, pinag-aralan natin at hindi natin natapos, the work of Christ as priest. And again, the bulk, yung karamihan ng katotohanan patungkol kay Jesus sa Bagong Tipan ay umiikot sa kanyang gawain bilang priest. The work of Christ as priest, He mediates, or He is the mediator of God's righteousness. As prophet, He mediates to us ang kasalita ng Diyos o ang revelasyon ng Diyos. As priest, He mediates to us ang katuwiran ng Panginoon. Hebrews 4 verse 14, seeing then that we have a what? A great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. So He is our high priest. Siya yung namamagitan sa taong makasalanan sa Diyos na banal. Kagaya ng gawain, if you remember, pinag-aralan natin ng konti yung context sa templo, na yung mga priest o high priest tumatanggap ng hain mula sa mga tao, hindi pwede yung mga tao ang diretsong mag-aalay sa loob ng templo. Doon sa holies, sa Holy of Holies, sa Holy Place, and sa Holy of Holies, lalo na sa Holy of Holies, once a year pumapasok yung high priest doon sa Holy of Holies. Hindi pwedeng yung mga tao ang diretsang mag-aalay. No, kailangan merong mamagitan. At sa atin, ang tanging namamagitan ay si Kristo. Hebrews 9 verse 11, ang sabi, but Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Such a contrast dun sa nabasa natin na yung mga priests sa Lumang Tipan, daily, nakatayo sila sa templo, tumatanggap ng hain, naghaalay. Pero ito yung mga alay na yun, sabi ng Hebrews chapter 10, hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Pero si Kristo ang sabi, by His own blood, He entered in once into the holy place, and what? He obtained eternal redemption. He obtained eternal redemption. Siya lamang, siya ang nakakamit ng walang hanggang katubusan para sa atin. So siya ang ating high priest. And by the way, hindi lang siya yung high priest na nagpapasok ng alay, siya din mismo yung pinakaalay. By His own blood. Hindi dugo ng iba, kundi yung kanyang sariling dugo. Yung kanyang sariling pag-aahain ng kanyang sarili. Ito ang daan
para sa ating kaligtasan. Components of his priestly mediation, number 1, yung active and passive obedience ng Panginoon. Pag sinabi nating namamagitan siya, ano yung components nito? Pag pinag-aralan niya sa theology, pinaghihiwalay-huwalay ng mga theologians sa active and passive obedience ng ating Panginoong Jesus. Pag sinabi natin active and passive, anong ibig sabihin? Na active obedience, this obedience by means of his actions in vicariously fulfilling the requirements of the law. Pag sinabing active, ibig sabihin talaga aktibong ginanap niya ang mga kautusan, ang demands, ang requirements ng kautusan. Ang sabi, and then yung passive, it is the obedience by means of his passion or his suffering the penalty of the law. Sana makita niyo ho dyan, requirements of the law. Anong requirements ng law? Ano ang nire-require sa atin? Perfect holiness. Perfect obedience. Now, ano ang penalty ng law? Ano yung penalty? Ano yung parusa? Death. The wages of sin is death sa mga hindi nakaka-perfect ng law. And these two, itong dalawang ito, perfect obedience and payment for the penalty, parehong ginanap ni Kristo para sa atin. Sabi ni G.K. Beale, si Gregory Beale, sabi niya, theologians often speak of the active and passive obedience of Christ. His active obedience consisted of his perfect keeping of the law of God through his life. His passive obedience consisted of his willing reception of the punishment of the sinners breaking the law. Ang sabi, napakahalaga, both are imputed to sinners who trust in Christ so that they are seen to be perfectly righteous in Christ and without any penalty for breaking the law. Pareho na ini-impute, parehong ibinibilang sa mga mananampalataya ni Kristo. Alin? Yung perpektong pagsunod ni Jesus at yung pagbabayad niya ng ating mga kasalanan. Isang paboritong halimbawa, hindi ko na nailagay dito, pero paborito kong halimbawa at nagamit na natin minsan o ilang beses dito sa church, ay yung class card. Halimbawa, ang class card nating lahat sa langit, puro F. Falya. Lahat tayo ay bagsak. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at what? Hindi nakaabot, hindi nakapasa, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay failed. Now, dumating si Jesus, binayaran niya yung ating mga kasalanan, nabura na yung F. Ano ngayon ang grade mo? Kung nabura lang yung F, anong grade mo? Wala. Nakuha natin? Pasado ka ba? Wala. Ito yung malaking napakagandang katotohanan. Hindi lang binura ni Jesus yung F natin, nilagyan niya tayo ng A++. Ibinihisan tayo ng perpektong katwiran. Kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Parehong ibinibilang sa mga mananampalataya. So una, Jesus' perfect life, ang perpektong buhay ni Jesus, his active obedience. He is perfectly sinless. Sabi ng Hebrews 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Oh, purihin ng Diyos. Wala siyang kasalanan. Bakit? Bakit? Dahil kung may kasalanan si Jesus, guess what? Yung ibibihis sa'yo, may mancha rin. Ganun kahalaga ang katotohanan na walang kasalanan ng ating Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin. Ibinilang siyang may sala na walang sala. Yung kasalanan natin, ibinilang sa Kanya at Siya ang nagbayad. Yung katwiran niya ay ibinilang sa atin that we might be made what? The righteousness of God in Him. In Him. Tanging sa pamagitan ni Kristo Jesus lamang. Not just His sinless, hindi lamang siya perfectly sinless, He has also perfect obedience. Hindi lang siya, at minsan dito tayo nagkakamali bilang mga Kristiyano. Wala akong ginagawang masama, good. Ano yung ginagawa mong mabuti?
Akala natin sapat na wala tayong ginagawang, well, kamusta naman yung pagsunod mo, yung aktibong pagsunod? Minsan nalalagay tayo sa, wala akong ginagawa. Well, ano yung ginagawa mo? At si Kristo, salamat sa Diyos, perpekto niyang ginawa. Ang sabi ng John 8:29, and he hath sent me, and he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that pleased him. Walang ginawa si Jesus na hindi nakalugod sa Ama. Lahat na nakakalugod sa Ama, ginawa ni Jesus. Could you imagine? I do always those things that please Him. At itong perpektong God-pleasing righteousness ang ibinihis sa atin. Woo! Ibabad yun ng kaunti, yung katotohanan na yun. Yung pakikitungo sa atin ng Diyos, yung hindi dahil very good tayo kahapon. Actually, hindi tayo very good kahapon. John 15 verse 10, ang sabi, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, hindi lang siya basta hindi nagkasala, perpekto niyang ginawa ang mga kautusan, perpekto niyang binigyang lugod ang Ama. Iyon ang ating Panginoong Hesukristo. So, vicarious, ibig sabihin ng vicarious, big word, ibig sabihin substitutionary. Pag sinabing substitutionary sa basketball, palit. Imbis na ikaw, si Jesus. The vicarious active obedience of Christ, His perfect life, satisfies all the demands of the law in behalf of the people He represents. Yung perpektong buhay ni Jesus, perpektong pagsunod, at perpektong walang kasalanan, ay ano daw? Yun ang ibinibilang sa lahat ng mga tao na inirepresenta ng ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Romans chapter 5 verse 19, for as by one man's disobedience, sino yung one man's disobedience na yun? Si Adan. For by one man's disobedience, many were made sinners. Lahat tayo ay apektado ng kasalanan ni Adan. For by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Hindi tayo matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang mga nakay Kristo Jesus, we are made righteous. Hindi dahil sa sarili natin, dahil sa Kanya. At muli, isip nga kayo ng ibang paraan na mangyayari ito. Na magigi tayong perpekto sa harapan ng Diyos. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Solus Christus. Christ alone. 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. We may become righteous before God. Kaya pwede tayong tumayo sa harapan ng Diyos as Paul, I believe, makikita natin mamaya sa Philippians, na si Pablo, ang tanging pag-asa niya, not having mine own righteousness, sabi niya sa Philippians 3, which is of the law, but the righteousness of God, which is by faith in Jesus Christ. Ay, ito pala yun. Nagpakahirap ako. Philippians 3:8, ang sabi, yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Tinuring niya yung ibang mga bagay na dumi, that I may win Christ. At pag binasa niyo yung mga previous verses, lahat ng pogi points niya. Pagiging Hudyo, pagiging Pariseo, pagiging pagsunod sa kautusan, at kung ano-ano pa. Napaka-relihiyoso, sa panlabas, napakatuwid. Lahat daw yun ay tinuring niyang dumi, that I may win Christ. Okay? Para bang ganito, sasabihin mo sa anak mo, maghugas ka ng pinggan para makapaglaro ka. Maghugas ka ng pinggan para makapaglaro ka. Pag hindi naghugas ng pinggan, makakapaglaro ba o hindi? Hindi. Okay? Please listen. Pag hindi mo tinuring ang iba na dumi, hindi mo makukuha si Kristo. Hindi pwedeng si Kristo at.
You cannot have Christ. Hindi pwede nakahawak ka dun sa iba, sa ritual, sa sakramento, sa kabaitan mo, sa pagpe-pray mo, sa pagsisimba mo, nakahawak ka, inaasahan mo rin, din hahawak ka. No. Hindi pwede. Kailangan mong iduring lahat na dumi at yakapit ka lang kay Jesus. At pag kumapit ka lang kay Jesus, ito ang pag-asa ni Pablo at pag-asa natin. And be found in Him, in Christ, not having mine own righteousness. And guess what? Ayaw mong humarap sa Diyos, dala-dala ang iyong sariling katwiran. Bakit? Pag humarap ka sa Diyos, dala-dala ang iyong sariling katwiran, anong ihaharap mo? Perpekto o kulang-kulang na katwiran? Sino dito perpekto ang katwiran? Taas ang kamay. Oh. Ayaw mong humarap sa Diyos na dala-dala ang iyong sariling katwiran kasi alam nating lahat na kulang. Kaya ang pag-asa lang nating mga makasalanan ay masumpungan tayong nasa Kanya, hindi dala-dala yung ating sariling katwiran, kagaya ni Pablo, which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ. Ito daw katwiran na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. The righteousness which is of God by faith. Yung katwiran na galing sa Diyos. Yung katwiran na ibinibigay ng Diyos. Yung katwiran na ibinibilang ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Kristo. At yun lang ang tanging paraan para tayong mga makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa Diyos na banal. Wala nang iba. Christ alone. Christ alone. And then pangalawa, His passive obedience. Itong passive obedience, meaning yung kanyang pagdurusa ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan. Hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan. We have been saying it over and over. Walang kasalanan na walang bayad. Wala hong libreng kasalanan. Wala. Mga bata, walang libreng kasalanan. Walang pangungopya na libre. Walang pagsisinungaling na libre. Wala. It's either binayaran ni Jesus o babayaran mo sa impyerno. Yun lang. Walang libre na kasalanan. It's either binayaran ni Jesus o babayaran mo sa impyerno. At si Jesus ay nagbayad doon sa krus. Na ito ang mahalaga. Si Jesus ay actually namatay. His death and suffering are historical events. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin si Jesus ay hindi kagaya ni Son Goku. Okay? Si Jesus ay hindi kagaya ni Luffy. O ng mga cartoon characters na likhang isip lang. Si Jesus ay totoong nabuhay, totoong lumakad sa lupa, totoong nabuhay ng walang kasalanan, totoong namatay sa krus, at totoong muling nabuhay. Lahat ng ito ay historical events. Kung gaano katotoo na namatay si Jose Rizal sa Luneta, ganun totoong namatay si Jesus dun sa Golgota. Hindi ito likhang isip. Kaya nga ang sabi doon sa Solus Christus natin, ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin ayon sa nangyari sa kasaysayan. Binibigyan natin diin ito. It is a historical event. Jesus really died. Jesus really rose again. Dahil kung hindi, walang kwenta ang Kristyanismo. Passive obedience. Ang sabi ng Isaiah 53 verse 5, inihula ito ni Propeta Isaiah. But he, about the prophecy about the Lord Jesus Christ, was wounded for our transgressions. Siya yung nasugatan para sa ating mga pagsalangsang. He was bruised for our iniquity. Siya yung nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. The chastisement of our peace was upon Him. Ang parusa, ang hagupit para sa ating kapayapaan, sa Kanya napunta. And with His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone in his own way. And the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Ibinilang, ikinarga, ipinasan sa Kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat. At Siya ang nagbayad. Walang iniwan yan. Siguro, nangyari na ho sa inyo. Nagkita kayo sa jeep ng kaibigan mo, ng classmate mo, ng kakilala mo. At anong sabi mo? Oy, ako na. Yung
yung babayaran niya, ibinilang mo. At ikaw ang nagbayad. Vicariously. Substitutionarily. Colossians 2 verse 13. Colossians 2 verse 13. Isa sa para sa akin, napakasarap, napakalinaw, napakagandang larawan ng ginawa ni Jesus. Colossians 2:13. And you, being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, tayo daw na mga patay sa ating kasalanan. Hath He quickened together with Him, tayo binuhay kasama muli ni Kristo, having forgiven you all your trespasses. Paano nangyaring pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan? Well, sa verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Teka muna, pause muna tayo doon. Ayan. Baka basahin ng tuloy-tuloy. Magpipinta ako ng larawan para makuha niyo ho. Halimbawa, si Brother Totoy. Kayo na lang, Brother Totoy. Kayo nasa pinakaharap eh. Halimbawa, si Brother Totoy nag-drive ng truck. At yung truck niya, ipinangsuro niya sa mga tao. Halimbawa lang ho. Okay? So, nahuli si Brother Totoy ngayon, patong-patong na kaso na multiple, anong tawag doon? Multiple homicide. Basta patong-patong na kaso. Ano kaya kung yung judge, malinaw, kita sa CCTV, kaya yung mga fingerprint niya dun sa truck, talagang daang-daan yung nagtuturo sa kanyang mga saksi, at nasa kita, malinaw ang ebidensya, siya talaga guilty. Siya mismo nagsabi, ako po yun. Guilty. Okay? Malinaw. Ano kaya kung yung judge, ang ginawa, okay, so si Moganas, guilty ka. Pero buburahin natin to ngayon. Buburahin natin to, ha? Kung kayo yung isa sa mga kamag-anak nung namatay, anong sasabihin niyo? Ha? Bias? Unfair? Injustice. Anong isisigaw niyo? Hustisya! Now, balikan natin yung binasa ho natin. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Teka muna. Di ba? Ngayon, makikita nyo ho, kung balik tayo doon sa larawan kanina ni Brother Sosimo, ngayon malalabas ang mas masama yung judge. Tama? In that time, malilipat yung inis, yung galit nyo doon sa judge. Paano mo nagawa na burahin yung ginawa niyang kasalanan? Lalabas na baluktot yung judge. Lalabas na masama yung judge. Pero again, ang sabi ng salita ng Diyos, binura ng Diyos yung handwriting. Sa madaling salita, yung kaso natin, binura ng Panginoon. E di ang sama ng Diyos. Sino dito walang kaso? Sino dito walang kasalanan? Taas ang kamay. Ibig sabihin, sa korte ng Diyos, lahat tayo may kaso. Pero sabi ng salita ng Diyos, binura niya. Paano yun? Hindi mamatuwid ang Diyos? Walang, sabi ng salita ng Panginoon, and took it out of the way. Paano niya ito inalis? Nailing it to His cross. Muli, siguro nakakita na kayo ng figura ni Jesus na nakapako at doon sa taas ng krus, may nakalagay, dati, ano kaya yung I-N-R-I, INRI, binaba, INRI, ano kaya INRI? Kung naalala nyo sa Gospels, merong inilagay si Pilato na nakalagay, hari ng mga Hudyo. Pinapa-edit pa nga ng mga Pariseo. I-edit mo, ilagay mo dapat diyan, ang sinasabi niya, siya'y hari ng mga kiniklaim niya. Ang sabi ni Pilato, yun nasulat na. Actually, yun yung kaso ni Jesus. Pag merong ipinako sa krus, inilalagay doon yung kaso nila. Walang iniwan yan sa mga nasa salvage nilalagay. Huwag tularan, hold upper. Okay? Yun yung kaso nila kaya sa sinalvage. Now, I'm not condoning pagsasalvage. Ginawa ko lang halimbawa. Ganon din sa krus, nakalagay yung kaso. At ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng kaso natin, inalis ng Diyos. Paano naalis? Ipinako doon sa krus ni Kristo. Anong ibig sabihin? Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Mga kaibigan,
Pumasok ka man sa church nito na nakaluhod, tapos magpabalik-balik ka na, hindi maaalis ang iyong kasalanan. Maglakad ka man mula dito hanggang Baguio, pasalin mo ang pinakamabigat na krus, hindi maaalis. Ito lang ang makapag-aalis ng iyong kasalanan. Kung ito'y nabayaran sa krus ni Kristo. Walang ibang paraan. Muli, kung hindi ito bayad sa krus, ito'y babayaran mo sa impyerno. Yun lang ang choice. Walang kasalanang libre. Lahat may bayad. 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bear our sins. Dinala niya ang ating mga kasalanan in his own body on the tree, that is on the cross, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So again, anong tinitingnan natin dito? Yung passive obedience ng ating Panginoong Jesus, that He died for our sins. Ang sabi sa Hebrews 9:14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Ini-offer niya yung kanyang sarili sa Panginoon para bayaran yung ating mga kasalanan. Pansinin niyo ho, Jesus did not pay Satan to gain us. The penalty was paid to God. Again, basahin natin. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to? Kanino? Kanino inoffer ni Jesus yung kanyang sarili? Sa Diyos. Bakit? Sino ba yung galit sa kasalanan natin? Ang Diyos. Sino ba ang paparusa sa kasalanan natin? Ang Diyos. Inialay ni Jesus yung kanyang sarili para tayo maligtas mula sa galit, parusa, at puot ng Diyos. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan. Point, God did not compromise the demand of the law in justifying believers. Ano ba yung demand of law ng kautusan? Ano ba yung demand? Perfect life and penalty for sin. Ito ang demand. Perpektong buhay. Pag hindi perpekto, bayad sa kasalanan. Okay? Kay Kristo, both are met by Christ as our mediator priest. Perpektong buhay, si Kristo. Perpektong bayad sa kasalanan, si Kristo. Listen, mahalaga. In any other means of salvation, even in those Jesus plus, God will become a compromiser and unjust. Sa ibang paraan ng kaligtasan, hindi uubra. Sabihin natin, halimbawa, pabaitan. Okay? Ito yung usual. At baka meron nandito ngayon, yun ang inyong paniniwala. Basta mabait, pupunta sa langit. Pag mabait, pupunta sa langit. Yun yung usual. Pag mabait, pupunta sa langit. Ngayon, yung mabait na yun, pinakamabait, perpekto ba o hindi? Nakita niyo ho? Sa ganong paraan, ang Diyos ay tatanggap ng hindi perpekto. Pagpabaitan, pagtotoong pabaitan ng pagtungo sa langit, tatanggap ang Diyos ng hindi. Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Kahit yung mga tinatawag nating santo, santa, lahat ay may kasalanan, sabi ng salita ng Diyos. So muli, pag hinaluan natin si Jesus, lalabas na ang Diyos ay magkokompromiso. Tanging sa pamamagitan lamang ni Kristo. That's why we stand on Christ alone. Christ alone pagdating sa ating kaligtasan. Ngayon, simulan natin. Pinag-aralan natin, Jesus Christ is our prophet. Siya namamagitan sa atin sa mga revelasyon, salita ng Diyos. Christ is our priest. Siya ang namagitan sa atin ng katuwiran ng Panginoon. Ngayon naman, Christ is our King, prophet, priest, and king. Anong ibig sabihin nito? Siya ang namamagitan sa atin ng rule, ng otoridad ng Panginoon.
Pero, gusto ko lang introduce, every group, even religious groups, cannot avoid the issue of authority. Pag nagkaroon ng grupo, meron laging authority. Sa church, naglagay ang Diyos ng authority. Sa family, naglagay ng Diyos ng authority. Sa government, naglagay ang Diyos ng authority. Laging may authority in any group. Hindi may iwasan yan. Pero itong problema, there's a current crisis of authority among evangelicals. Pagdating sa church, merong krisis. Bakit? May iba't iba ng authority. Halimbawa, personal experience. Marami mga tao, yun ang kanilang authority. Well, sa karanasan ko kasi ganito eh. Sa karanasan ko kasi ganito. Sa tingin ko kasi ganito. Pragmatism. Ibig sabihin ng pragmatism, whatever works. Sa maraming mga churches, anuman na makapagpapadami ng tao, that's good. Kahit taliwas sa salita ng Diyos, basta makakapagpadami ng mga tao. May napanood ako sa YouTube na isang quote-unquote supposedly Christian church sa Amerika. Nung mahal na araw, nagkaroon siya ng production na mas iisipin ko pa na yun ay ginawa sa church ng mga satanista. Ganun kadilim, ganun kagrabe yung production nila na supposed to be sa isang Christian church. Mukhang gawain ng mga satanista yung ginagawa nila. Well, whatever works. Dumami yung tao, nanood sila. Pragmatism, marketing gurus, strong personality, traditions, yung iba ang kanilang otoridad ay ito kasi nakasanayan eh. Seeker sensitivity, kung ano yung gusto ng mga tao, etc. This have become the authority. And sad to say, hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Narito ang pangangailangan, we must recover and contend for the reality of the present kingship of Christ and His rule over His people. Kailangan nating kilalanin at kailangan nating ipagtanggol ang kasalukuyang pagiging hari ni Kristo sa kanyang mga tao. Hindi siya basta magiging hari lamang sa hinaharap. Right now, Christ is King. Siya ay hari. Colossians 1:18, ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, and He is the head of the body, the church. Siya ang ulo ng iglesia. Hindi ang pastor ang ulo ng iglesia. Hindi ang ministro, hindi ang papa sa Roma. Si Kristo. He is the head of the body. Right now, hindi nagbabago yun. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. That is, in all things in the body, in all things in the church, He should have the preeminence. Siya dapat ang pinakamataas. Siya dapat ang otoridad. Mga kapatid, ang hari sa church na ito, hindi ang pastor. Pag napunta kayo sa isang church, naghahari-harian ng isang pastor, takbo. Ang hari dito ay si Kristo. Jesus as king during His earthly ministry. Nung dumating si Jesus, siya ay hari. Sapagkat when he was born, the wise men from the east came to worship the newborn king of the Jews. Malapit na ang Pasko. October na pala. Ilang buwan na lang, pwede niyo simulang balutin yung mga regalo niyo sa akin. Biro lang ho. Pero nung pinanganak si Jesus, actually, pag binasa nyo, mali yung mga Belen. Wala na sa saban si Jesus nung siya'y pinanganak, nung dumating yung mga wise men. Nasa bahay na sila. Okay? Mali yung nakasanayan nating mga larawan. At hindi 3 hari. Walang sinabi kung ilan. Mga pantas na tao ang nagsidalaw. Sa Matthew 2 verse 2, nung dumating yung mga pantas, yung wise men, saying, where is He? That is what? Born King of the Jews. Nung pinanganak si Jesus, He is the King of the Jews. By the way, nandyan isama ko lang. For we have seen His star in the east and have come to worship Him. Dumating sila para sambahin si Jesus. Again, sa Bible, mga kapatid, sino lang ang pwedeng sambahin? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. So sila'y dumating para sambahin si
Si Jesus. Ano si Jesus? Diyos o tao? Diyos. Hindi pwedeng tao lamang si Jesus. Dahil lang, kung tao lang si Jesus, lahat ng sumasamba sa Kanya ay nagkakasala. His preaching ministry is the announcement of the arrival of the kingdom which is tied to the presence of the King. Nung nangaral ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa Matthew 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Narito na, malapit na ang kaharian ng langit. At muli, yung kaharian ng langit ay nakatali sa hari. At kung walang hari, walang kaharian. At yung kaharian, hindi teritoryo. Okay? Matthew 12 verse 28, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. And again, yun ang ginawa ni Jesus. Lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Therefore, He is the King and the kingdom of God is already present nung nandito ang ating Panginoong Jesucristo. During Christ's triumphal entry, nung siya ay, naalala niyo ho yun, saan nanggaling yung gawain ng maraming kababayan natin, tinatawag na panahon ng palaspas, naglatag sila ng mga dahon sa dadaanan noong asno na sinakyan ng ating Panginoong Jesucristo. So during Christ's triumphal entry, He accepted the strong cry of the people. Luke 19 verse 37, and when he was come nigh, nung malapit na siya, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Ano sabi ng mga tao? Blessed be the King. And some of the priests from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. Ang sabi ng mga Pharisees, patigilin mo, Jesus, patigilin mo sila, patigilin mo sila. Ang sabi ni Jesus, and He answered and said unto them, I tell you, if this should not hold their peace, the stones will immediately cry out. It might be an hyperbole statement. Pahabi niya, pag pinigil ko sila, yung mga bato ang sisigaw. Sa madaling salita, even the whole creation knows and recognize that this is the King. Jesus ang hari na darating, na dumating, I should say. Now, yes, alam natin, itong hari na ito ay pinako nila sa krus. At salamat sa Panginoon, siya'y namatay, pero nabuhay siyang muli. At sa kanyang muling pagkabuhay, in the resurrection of Christ, and His exaltation to greater authority as King, merong nangyari, merong promotion na nangyari. Narito ang mahalagang distinction. Distinction from Christ's cosmic rule and mediatorial rule. Yung cosmic rule, inherent. Bakit? Dahil siya'y Diyos na nagkatawang tao. At bilang Diyos, siya'y soberano. Siya'y hari ng lahat ng sannilikha. That is His cosmic rule. Pero yung kanyang mediatorial rule, the Son's mediation of God's rule of salvation from His completed messianic work. Ito naman yung kanyang paghahari nung ginanap niya ang kalooban ng Ama. Makikita natin, ito'y konektado sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sa muling pagkabuhay ni Jesus, it is the cut-off event between Christ's period of humiliation or pagpapakumbaba and time of His exaltation. Naalala niyo sa Philippians chapter 2, ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay nag-anyong alipin. Siya ay nagpakumbaba, nagkatawang tao si Jesus. So nahabang nandito siya ay nasa estado ng pagpapakumbaba. Pagpasok ng kanyang muling pagkabuhay, tapos na yung pagpapakumbaba. Ang sabi ng salita ng Panginoon, siya ay itinaas. The reference to the resurrection also points to His ascension to the Father's right hand. Philippians 2 verse 9, wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. Muli, this is pertaining to His mediatorial rule, not His cosmic rule. Hindi yung innate, intrinsic rule niya o sovereignty niya bilang Diyos, kundi sa kanyang gawain bilang tagapamagitan. Siya ay itinaas ng Diyos. Acts 2. Dati hindi ko mapaliwanag ito, pero ngayon malinaw na. Acts 2 verse 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye crucified, both Lord and Christ.
Minsan may natanong sa akin, at actually, pati ang Iglesia ni Cristo, ginagamit ito. O, kita mo na, ginawa siyang Panginoon. Kung Diyos siya, kailangan ba siyang gawin ng Panginoon? Kailangan ba siyang gawing Panginoon? Muli, nakakalimutan nila na si Jesus ay nagpakumbaba. Nakuha niyo ho? Nagkatawang tao, nagpakumbaba. At nung nagawa niya na ang kalooban ng Ama, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. Therefore, God had highly exalted Him and made Him both Lord and Christ. So ito yung kataasan na natamo ng ating Panginoong Hesukristo. Iba ito dun sa kanyang kataasan na intrinsic sa kanya bilang Diyos. Jesus obtained His Lordship status as the result of the cross and resurrection. Naalala niyo sa Matthew 28, ang sabi sa Matthew 28, all power is given unto me. So nahandoon yung kingship ng ating Panginoong Jesus ay displayed. This is to be distinguished from His essential sovereignty as divine person. Problem? The current common idea and expression of make Christ the Lord of your life. Madalas ating naririnig yan, di ba? Well, kung si Jesus ay hari at siya ay paulo ng iglesia, siya ang preeminent one, siya ang hari ng mga mananampalataya, bakit may naririnig tayo sa church na gawin mo si Kristong hari o Panginoon ng iyong buhay? Gagawin mo si Jesus na Panginoon ng iyong buhay? Mga kapatid, hindi natin pwedeng gawin si Jesus na Panginoon ng ating buhay. Para ba ganito, gawin mong basa yung tubig? Pwede bang gawing basa yung tubig? Bakit hindi pwede? Kasi ang tubig ay by very nature basa. Hindi mo pwedeng gawing Panginoon si Jesus sapagkat siya ay Panginoon. Ang pwede mo lang gawin ay kilalanin at lumuhod ka sa harapan niya. Magpasakop ka. Hindi mo siya pwedeng gawing Panginoon. Sino ka para gawin siyang Panginoon? Ginawa na siyang Panginoon ng Diyos. He made Him both Lord and Christ. Kakabasa lang natin. Itong lingwahe na gawin mo si Jesus na Panginoon. No. Kilalanin mo si Jesus. Magpasakop ka kay Jesus. Dahil kung hindi ka nagpapasakop sa hari, ano ka? Yung mga hindi nagpapasakop sa gobyerno, ano tawag? Rebelde. Sa mga taong ayaw magpasakop kay Jesus, anong tawag? Naaring quote and unquote, mabait kang tao, pero rebelde ka pa rin. We do not make Christ king, He is king. To recognize and to bow down to His rule is no suggestion but a demand. Hindi sinasuggest ng Diyos na magpailalim ka kay Kristo. Inuutos ng Diyos. Hindi suggestion, kung gusto mo magsisi at manampalataya, inuutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi at manampalataya kay Kristo. Point, God already made Jesus to be king. Failure to subject oneself to His lordship is in effect rebellion. So how does Jesus execute His lordship today? Paano nakikita ang pagiging hari ni Jesus sa inyong araw na ito? Negative. It is non-political, non-material rule. Sa ngayon, hindi political. Sa ngayon, hindi material ang paghahari ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi. John 18:36, Jesus answered, my kingdom is not of this world. Ngayon, meron sa Davao, gusto nilang ilagay sa Davao yung sorry. Kontrang-kontra sa salita ng Diyos. Walang pag-asang pumasa kahit konti. Una, ang Jesus ay Hudyo, hindi Pilipino. Okay? Ako'y Pilipino, pero no. Okay? Tinuturo nila na si Kibuloy ang Jesus. Hindi ho yun pang... Nakipag-usap ako sa kanila eh. Tinawagan ko sila eh. Siya na daw ang appointed son. Sino nakapanood yung YouTube video? Kininame niya, I am the way, the truth, and the life. Gusto niyo makarating sa Ama, kailangan niyo dumaan sa akin. Sinabi niya yun. Ganong katindi ang kuliling. So, grabe ka naman, Brother Paul, judgmental. Hindi, ang Biblia ang nagsasabi.
Maraming lalabas na magpapanggap na Jesus. So kung hindi tayo magiging maingat, well, sabi niya, so my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I will not be delivered to the Jews, but now is my kingdom not from hence. Kaya mag-ingat tayo sa mga grupo ng relihiyon na tila baga gumagawa ng kanilang sariling kaharian dito. Point, the rule of Christ is not exercised and maintained by human means or power, not through politics or warfare. That's why we denounce yung ginawa noong 17th century, or not 17th century, noong 15th century or 15th, 16th century, yung crusades. That's why hindi pwede yung jihad ng Islam, gegerahin ang mga ayaw sumampalataya. Hindi ganun ang paraan ng Panginoon. Politika, hindi rin sa pamamagitan ng politika. Sinubukan na yan, naalala niyo, pinag-aralan natin, sinubukan na yan ni Augustine. Ginawang state religion ang Kristyanismo ng Roman Empire. Ay Constantine, hindi Augustine, Constantine. Palyado, hindi obra. Dahil hindi yun ang paraan na binigay ng Panginoon. So hindi politika. So mag-ingat ho tayo doon sa mga, sad to say, may mga pastor, even mga Baptist na pastor na sumusubok pumasok sa politika. Na as if parang yun ang paraan para, no, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi ng hari natin, go ye therefore and make disciples. Sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Number 2, affirmative. It is spiritual. Paano naghahari si Jesus? Spiritual. It is the work of the Holy Spirit in applying the saving work of Christ in bringing sinners under His Lordship and working in their lives to produce godliness. Paano makikita ang paghahari ni Kristo? Sa pagliligtas at sa paggawa ng banal na Espiritu upang makita ang mga bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Doon makikita na naghahari si Kristo. Hindi sa pagsusuot ng t-shirt na Jesus is my King. Well, I'm not against that. Pero kung yun lang na meron ka t-shirt or hindi yun. Dapat ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos, malipat ka mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng ating Panginoong Jesus at makita ang gawa ng banal na Espiritu sa iyong buhay. John 3:5, ang sabi, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Liban na ikaw ay panganak na muli ng Espiritu Santo ng Panginoon, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Regeneration is a prerequisite for entrance into the kingdom of God. And then, ano makikita kapag ang isang tao ay pinanganak na muli, kapag ang isang tao ay naligtas, Galatians 5:22, but the fruit or the work of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk. What? Walk in the Spirit. Makikita mo, sino yung mga kabilang sa kaharian ng Diyos? They walk in the Spirit. Yun ang katangian. Let us end with this. Sabi ni Kim Ritterberger, Christ's kingdom is a spiritual kingdom, so it has no flag, no world headquarters, no catchy logo, but it is present wherever Christ's people gathered to hear God's word proclaimed, to receive the sacraments. Ang paghahari ni Kristo ay nasaan? Nasa kanyang mga mananampalataya. Nasa iglesia, nasa pamumuhay ng mga nakay Kristo Jesus. Doon natin makikita ang paghahari ni Kristo. So what we say, pag sinabi natin na Christ alone, so balikan natin sa simula. Dapat pala, nilagay ko ulit sa dulo. No? Pag sinabi natin Christ alone, Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King, or Prophet, Priest, and King. Yun yung pinag-uralan natin ngayon. Ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos na gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin. Ayon sa nangyari sa kasaysayan, tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan, sinless life, pinag-aralan natin. Tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at paghahandog ng kanyang sarili sa krus, yung kamatayan sa krus, nakapalit natin, o substitutionary atonement, ang sapat para maituring tayo na matuwid sa harapan ng Diyos. That is justification. At anumang gospel na hindi kinikilala o tinatanggi ang katotohanan ito, ay isang false gospel na hindi makapagliligtas
ng sinuman. That's what we mean when we say solus Christus. Christ alone. Walang ibang paraan, walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo lamang. Meron ho bang may tanong? Ay, sa likod po. It's very just then. Hello po. Brother Paul, tatanong ko lang po, halimbawa, kung ang isang tao ay kaanib ng isang relihiyon na hindi talaga lapat. Halimbawa, ibang relihiyon na hindi lapat sa Biblia yung mga katuruan. Pero yung tao na yun ay wala siyang ibang alam na mapuntahan na church kundi yun lang. Pero sa kanyang pamumuhay, kinikilala niya na si Kristo lang ang daan sa kaligtasan. Ano po yung sinasabi ng Biblia about sa mga ganong tao? Okay. Kung save ba sila or okay nila? Subukan natin i-restate ho yung tanong kung tama ho yung pagkaunawa ko. Merong tao na I'm assuming nagpo-profess ng pananampalataya or i-assume natin na tunay siyang mananampalataya. Po, parang siguro ganun, tunay na mananampalataya, pero wala siyang choice kundi mag-church sa isang lugar na yun na yun lang yung parang church sa lugar nila, or ano po bang pwede niyang gawin sakali? Okay. Ganun. Pero si Jesus Christ lang yung kaligtasan para sa kanya. Maraming factors dun ho sa tanong ngayon dahil nabanggit ang word na church. At sa atin hong definition ng church, hindi lahat ng may signboard na church ay church. Kapag nagtuturo ng ibang daan ng kaligtasan, hindi yun church. At least hindi yun Christian church. At kung hindi Christian church, wala siyang rason para pumunta roon. Dahil walang gagawin ng church na yun nakatanggap-tanggap sa Panginoon. Yung pagsamba nila, hindi katanggap-tanggap. Yung pagpaglilingkod nila, hindi katanggap-tanggap. Dahil walang makakaparoon sa Ama, walang makakapaglingkod sa Ama, kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi uubra. So, ngayon, paano kung, halimbawa tayo, Baptist, tapos meron tayong mga kapatid sa Panginoon, kagaya ng mga Presbyterian, na merong pagkakaiba, hindi lahat ng Presbyterian, pero merong karamihan ng mga Presbyterian ay naniniwala sa by faith alone, by grace alone, through Christ alone. Okay? Pero ang isa sa malaking pagkakaiba ng Presbyterian sa Baptist ay yung pedobaptism. That means, nagbabaptize sila ng mga bata. Now, ibang-iba naman yun sa pagbabaptize sa binyag ng Katoliko. Magkaiba. So, huwag niyong isipin na para silang kagaya ng mga Katoliko na regenerative, nag-aalis ng kasalanan yung bautismo. No, hindi ganun sa mga Presbyterian. That's a misrepresentation. Sa kanila lang, as far as pinaka-the best na masasabi natin na mabilis, itinutulad nila ang baptism sa circumcision. Dahil ang circumcision sa Old Testament ay tanda ng mga tao ng Diyos, ang baptism sa New Testament ay tanda ng mga tao ng Diyos, at sa Old Testament, yung mga bata, sinicircumcise, ina-apply din nila sa mga bata. So, yun yung point of view nila. Okay? So, doon nagkakaiba. Pero pagdating sa gospel, they preach the gospel. They believe the gospel. Maliwanag sa kanila. Ako, pwede ko umaten sa church na yun. Dahil kinikilala ko silang kapatid sa Panginoon. Kinikilala ko, meron kaming pagkakaiba, pero kinikilala ko silang mga mananampalataya, and doon ako able na merong possible ang fellowship. Dahil kung hindi sila Kristiyano, hindi possible ang fellowship. At face value lang, panlabas lang. Pero hindi pwede magkaroon ng totoong fellowship. Pwede ka lang magkaroon ng totoong fellowship sa mga totoong mananampalataya. So, maraming factors. Sana nakukuha mo, Brother Jasnel. Now, pag ang isang tao ay nagpapakilalang Kristiyano, pero tuloy-tuloy, alam niya na yung kanyang pinupuntahan ay hindi Kristiyanong iglesia, nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Magkakaroon ng question mark. Paano niya nagagawang tuloy-tuloy doon? Hindi niya ba nakikita? Kulang ba siya sa pagtuturo sa kanya? So, muli, magkakaroon ng question, baka hindi totoo yung kanyang pananampalataya. Kung siya nagpapatuloy
doon sa alam niya, yun yung premise, alam niyang mali na kalagayan. I've known some Christians na nagta-travel ng 1-2 oras para makaparating sa isang maayos na Christian church. Ngayon, kung talagang yun lang merong available, kung hindi Christian church, much better na hindi siya pumunta at sumama doon. Thank you, Dusab. Meron pa ho ba? Kung wala na ho, meron ho nag-text. Nag-text ho si Brother Boy. Dapat Lord, Prophet, Priest, and King. Well, implied ho dun sa kingship yung lordship. Implied dun sa kingship yung lordship. That's why pag define natin yung lordship, it's Christ's kingship. Pag define natin yung kingship, it's Christ's lordship. It's the same synonyms. Number next, paano yung mga Kristiyano daw pero nagpapatuloy knowingly sa maling aral, beliefs, and practices? Example, pastors are infallible. Muli, maraming mga factors. Isa sa factors ay baka hindi totoong Kristiyano, isa. Pero maaaring dahil sila yung lumaki. Again, lahat tayo ay merong tradisyon. Lahat. Wala namang walang tradisyon. Kahit ang mga Baptist ay merong tradisyon. Yun nga lang, kapag ang kinamulatang tradisyon ay mali. Tapos meron pang quote and unquote na papakitang tila baga mga supporting verses. Doon nagiging mahirap. Kapag ang claim na nila ay pag may mga pastora, may mga infallible pastors, may mga ganong churches na hindi daw nagkakamali ang pastor. At pag may mali ang pastor, hindi mo pwedeng itama ang pastor kasi siya daw ang man of God. Muli, kung ganon ang kanyang pananaw, higit sa malamang hindi siya totoong pastor. Hindi ko sinasabing hindi Kristiyano yung church, baka yung nagpapastor ang hindi Kristiyano. So let us be very, very careful. Muli, maraming factors. At isa na nga doon, maaring kakulangan ng katuruan. Ako ho, if not 4 or 5 years, ay naging bahagi ng church, na isang church, na hindi nagtuturo at hindi nag-exercise ng church discipline. So pag may nagkakasala sa church, may nagkakasala. Hindi alam ng church kung anong gagawin. Bakit? Hindi sila tinuturuan. At madalas, kasi ayaw nung pastor na pag siya ang nagkasala, i-apply sa kanya yung discipline. So muli, totoo ba sila mga Kristiyano? Kung naipapangaral ang Ebanghelyo, totoo silang sumampalataya sa Ebanghelyo, totoo silang Kristiyano. Pero mananagot yung nagkukulang sa pagtuturo at pagpapatupad ng mga katotohanan ng Panginoon. So maraming pwedeng factors at nakakatakot kapag ito pala, yung mga ganong yung pagpapatuloy sa mga maling doktrina at mga maling gawain, lalo na kung alam nilang mali, tinutuloy nila, nakakatakot na baka ito'y ebidensya na hindi sila totoong mga mananampalataya. Nakakatakot ho. Okay? So with that, doon ho tayo matatapos. Ngayong umaga, tayo ho ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, salamat sa aming Panginoong Hesus, sa iyong bugtong na anak na ibinigay mo upang sa amin ay tumubos, na siya ang nagbayad ng aming mga kasalanan dun sa krus at gayon din ng kanyang perpektong buhay ang binihis sa bawat isa na tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo. Ama, ako po'y nakikiusap sa bawat isang naririto mula sa pinakamanga bata hanggang sa matatanda, kung sino man na wala pa kay Kristo Jesus, mahabag ka at nawa, Panginoon, gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang ipakita ang kanyang kalagayan at nawa siya'y dumating sa pananampalataya sa tanging tagapagligtas na iyong pinagkaloob, ang iyong bugtong na anak. Pagpalain mo maging time ng fellowship po namin, ingatan mo po kami ngayong umagang ito, lahat ng ito'y mauwi sa iyong kapurihan at dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 10:05 po ay magsisimula ang ating gawain ng pagsamba. God bless po. Kamayan ho natin at i-recognize ho natin yung ating mga visitors.